Pops, start na tayo in 6 minutes. 6 minutes, puta. Teka lang. Wala kaya. Ayaw din ko gumanos. Feeling ko tayo dalawa na lang muna para maayos yung flow. Kaya naman natin. Bakit? Di nag-confirm? Hindi, nag-confirm na kaso problem. Teka, hindi naman tayo madidinig pa, no? Hindi nag-confirm na kaso problem. Teka, hindi naman tayo madidinig pa. Pops, Yo, mag-mute ka.
Ayan, welcome sa panibagong edisyon ng Tito Senpai Podcast. Welcome itong bagong show na ating antabayan. Welcome, Kumbaga, ito welcome. yung welcome Pops. And then sa ating show, pilot episode, napakaganda nito. My name is Jojo Love Survivor. Kasama natin na nag-iisa from Canada. Pagpakilala ka, Pops. Hello mga papi. Tito Rhea nga pala. Dito kami Yeah. ngayon sa Canada. Yeah. Nga Canada, yan, si Tito Riam, based in Canada. Yon. Ating tatalakayin ngayong araw na to is mostly is mga tituhan podcast from the name itself, Tito Senpai. Tito Pantito. Senpai, pantito talaga yung mga babalikan natin, yung mga Tito moves, mga Titos in the 90s, mga kasalukuyan nagaganap, pag-uusapan natin, and then shout out sa ating mga live streaming audience natin. Sa'yo. Pinoy Senpai, and then sa Pinoy Recap TV, and also Jojo Love Survivor. Ngayon, naka-simulcast tayo through our Facebook Live. Ngayong araw na to, isang napaganda at mapagpalang umaga. Umaga dito sa Manila, sa Pilipinas. Dito sa Canada, Paps, anong oras na ba? Anong oras na ba dito? Alas 5 na ng hapon. So, bali, ilang hours tayo ng mga plus 3, 13 na, 15 hours. 15 hours ang ating time difference, di ba? Pops, bigyan natin yung background. Ako ay dati sa Magic 10.9, Jojo Love Survivor. Si Riam ay nagtatrabaho bilang, anong work mo dyan, Pops? Taga-kain ako ng pancit canton dito sa Canada eh. Pancit canton. Ano tayo dito? IT. So, sa isang government dito sa Canada agency. So, ayan. Yun yung work natin dito. Ayan. Shout out kay Angelo James, watching from Earth po. Yun, saan ka man lupalop ng mundo. Angelo James, sana magpalain ka. Yan, Pops, ngayong araw na ito, Pops. Alam mo, Pops, matagal na ako dito sa Metro Manila for almost 15 years. Galing kasi ako Cagayan de Oro. Tagal na. Tagal na. After graduation sa college, dito na ako nagtrabaho, and then napasok tayo sa broadcasting, sa showbiz, sa media, and then right now, napapansin mo ba grabe ang traffic, Pops, since sobra. May NCAP ngayon, 'di ba? May NCAP tayong sobrang tulog ngayon, mayroon tayong NCAP na pinapakan sa EDSA. Yung mga NCAP is like yung mga CCTV. Sinasabi nga nila eye on the sky yan sa mga Pops. Pops, ano ba ang NCAP? Paliwanag mo sa ating mga viewers, ano ba yung NCAP? Actually, parang yun nga, no contact apprehension na mangyayari sa mga motorcycle vehicles natin, sa mga motor, kotse, four wheels, ganyan. Mm-hmm. Tapos, ang kagandahan dun sa NCAP na to, kung ako yung nagbabantay, so hindi ko na kailangan technically ng sobrang daming, alam mo yun, traffic enforcer sa mismong EDSA, kasi lahat yun monitored na ng TV monitored na computer, na TV pero na computer. Tapos dinidisplay niya dito kung ano yung possible na violation mo, ano yung speed limit mo, may helmet ka ba, mga ganyan. Actually nakita ko nga doon sa isang video sa Facebook, pati yung kung naka-seatbelt ka ba or hindi, nakikita din niya. Sabi ko, okay Yun, actually, kasi sabi ng MMDA, meron tang AI technology. Sa hindi nakakaalam, ang AI ay artificial intelligence. Kumbaga, namo-monitor nila yung mga taong dumadaan doon. Kaya, basically, na-observe ko, yung mga kamote, sobrang ingat na sa EDSA. Yung bike lane, hindi na ginagamit. Pero, pag-usapan natin yung traffic, kasi itong traffic talaga, isa sa mga sagabal to sa ekonomiya natin eh. Kumbaga, yung traffic, papabagal siya sa pag-usbong o pag-unlad sa economic. Kasi sa Metro Manila, mostly ang traffic is consists of 45 minutes, 30 minutes kung nagpo-commute ka or anong mass of transportation ang ginagamit mo. Sa Canada, Pops, meron man traffic? Na-observe mo ba dyan? Dito, yung pinaka-traffic lang na masasabi ko dito is pag nasa stoplight ka. Yun lang. Pero aside doon, sobrang fluid dito, tuloy-tuloy yung mga sasakyan. Tapos dito, kunwari, nabanggit mo kanina, 45 minutes travel time. Let's say from Makati to BGC. Lapit lang nun, Yeah, lapit lang kasi minsan inaabot ako ng doon, mahigit 1 oras from there lang. Ilang kilometers lang yun. Sobrang lapit lang. Yun. Dati kasi, tiga Bulacan ka, Pops, di ba? Sa Pilipinas.
Bulacan, sa Bulacan. Bulacan. Saan sa Bulacan? Sa may Baliwag, gawa ng ano, ng mga chicharon, ganyan. Shout out sa taga Baliwag, Bulacan. Yan. Nakapunta na ako diyan eh. Sarap ng Baliwag lechon manok. Oo naman, oo, doon talaga nag-originate yan. Sobrang sarap niya. Kaso dati, mura pa yun, ngayon, mahal na eh. Oo, pero yan, sa mga taga Baliwag, Bulacan, shout out sa inyo. And also, dyan sa may Canden, San Miguel, Bulacan, nakapunta na rin ako dyan. Di ba Masarap din dyan. Masarap yan. Ah. Masarap din dyan. Mga pagkain dyan. Mga, yung kapag, chicharon din, ganyan. yun. Shout out muna tayo, Marcos, son of Gordos. Morning po. Good morning, Marcos. Good morning sa'yo. Good morning. Good morning. Saan ka man lupalop ng mundo, sana nasa mabuting kalagayan ka, Marcos. And also shout out rin kay, supposedly kasama natin dapat si Kabayang Henry. Meron yung emergency yung nangyari. Kabayang Henry, see you soon sa ating next episode. Paps, nag-research kasi ako, Paps. Ipakita mo ngayon datos sa buong mundo kung sino yung nangungunang traffic. Di ba Pilipinas? Di ba Pilipinas to? Hindi Pilipinas. Di ba? Hindi Pilipinas. As of 2025, meron tayong mga taong o sa buong mundo, may mga nangungunang traffic. Ayan. Papakita natin ngayon dito sa ating screen. Yan. Nangunguna ang Lagos. Ayon to, hindi to ka na fake news ha. Ayong website din, Paps, basahin mo. Legit to. Ayan. Legit to. Nabiyo website yan. Isang nakakapagtiwala ang podcast yan. Number 1, ang Lagos, Nigeria. Yan. Lagos, Nigeria ang number 1. Number 2, San Jose, Costa Rica. Yan. Number 3, Los Angeles, California sa USA. Number 4, ang Lagos, Nigeria, may traffic index siya 365. Tapos, time index in minutes, 70 minutes. Grabe ang traffic doon. Mauubos yung oras mo yan pag ganyan na. Ganun talaga. And then, itong time index nila is 3,145,9 seconds and efficient index sobra. And then, number 4 natin ang Colombo sa Sri Lanka. Sa Sri Lanka, number 5 is Sharjah, United Arab Emirates sa UAE. Yung pati UAE nakasama. Okay. Nakasama ito ha. Ito ay galing sa Nambio. Ito ay hindi fake news. As of traffic index sa 2025, number 6 Delhi sa India. Sure ball yan. Sure ball yan. Okay. Number 7 sa Dhaka, Bangladesh. Traffic din doon. And number 8 sa Kolkata, India. And number 9, Guatemala City sa Guatemala. And number 10, Mexico City sa Mexico. Ang Pilipinas is number 19 sa the most number 19 tayo sa ating traffic. At least hindi tayo number 1 sa ating alam mo Papi, actually nakapunta na kami ng Mexico parang last April lang. Ay ang masasabi ko, salamat din sa iyo, Marcos. Salamat. Salamat Marcos. Ayun, ang masasabi ko sa Mexico, sobrang parang Pilipinas din talaga siya. Kasi sobrang traffic talaga. Tapos alam mo yung sa Pinas na kaliwat kanan yung sumisingit. Yun, marami din kamote. Sobrang dami kamote din yan. Sobrang dami. Kamote din nawawala eh. Kahit saan lupalop ng mundo, nandun sila eh. Kaya, siguro Paps. Sige Paps, tuloy mo yung kwenta mo. Ayan, pero ito tingin mo ba, makakatulong talaga yung ginawang NCAP ngayon ng gobyerno natin? Makakabawas pa talaga ito ng traffic o magiging parang another source of corruption lang siya? Sa akin, Pops, there are two ways din, di ba? For me, ang corruption sa NCAP kasi, meron din yan. May corruption din. Mawawala sa Pilipinas yan. And then, number 2 is nakakatulong siya kasi ang NCAP, based in my research, 5,000 pesos yata ang multa dyan kapag ka nagkamali ka. And then, yun yung ang natin. Marami siya mga, kailangan mo talagang ingatan eh. Kasi yung bike lane, hindi ka pwedeng lumusok doon, hindi ka pwedeng mag-swerving from left to right. Kailangan maingat ka rin eh. Kasi yung mga kandyan, yung iba nga wais eh, may nakita kong video, tinatakpan yung plate number para hindi sila mahuli. Pero bawal yan eh. Bawal yun. Tinatakpan ng plate number. At saka yung maganda ngayon, yung technology ginamit. Nakita ko sa Facebook mo yun eh, pinost mo. Di ba shinare mo na mayroong art AI na nagdi-determine sa mukha mo, naka-helmet ka,
Galing nga ano eh, galing nga ano eh. Nga lang ang Ah. pinangangambahan kasi ng mga motorista ngayon is Mhm. paano kung i-configure nung mga taga MMDA o kung sino man yung humahawak nung NCAP na yan. Oops, good morning. Commercial mo na. Good, Ding, good ding. morning, Marshall Gray. Good morning po. Good morning, Marshall Gray. Good morning, good Yan, morning, Paps. morning. Ayun, yung paano kung i-configure ng mga taga MMDA na yan na let's say, hindi ko naman sinasabi na gagawin nila, pero Mhm. may chance knowing, yung Philippines na mataas yung corruption. What if i-configure nila, let's say, paano kung let's say 50 kilometers per hour ang speed limit sa EDSA, Mhm. palalabasin nila na 50 kilometers pero sa back end 40 kilometers lang. Para sa mga medyo hindi or medyo nagugula kung ano yung sinasabi namin back end ganyan. Sa IT kasi 'di ba? Meron Yes, siyang yes. Oh. may front end siya kung ano yung nakikita nyo ngayon dito, Facebook, yung UI, yung nag-scroll kayo, yan front end diyan. UI is user interface, ibig Yes, sabihin. user interface. Oh, good call. Tapos yung back-end naman na sinasabi namin ni Jojo is yun naman yung mga code na nagpapatakbo doon sa mismong Mhm. user interface. So yun. Yes. Yun yung isang pinangangambahan ng mga motorista ngayon na paano kung maging source of another corruption. Nga lang, ang inaano ko naman is, kung hindi mo itatry, paano mo malalaman? Kaya hindi tayo minsan umaasenso kasi ganun lagi yung mindset natin na parang backward mindset na hindi pa susubukan, ang dami na agad negative, negative comment or Yun, dapat kan 'di ba? Sabi nga nila 'di ba, there's no permanent things in this world except change. Dapat may pagbabago eh. Kasi mismo. ang pagbabago talaga magsisimula sa ating sarili, 'di ba? And then if you are a good follower, we have a good leaders din, 'di ba? Yun yung kailangan natin. Pero wala eh, pero kailangan din natin disiplina talaga kasi when you go to Canada, ako nakapunta na ako ng iba-ibang bansa, Korea, Singapore, Japan, nakapunta na ako doon. Pero Canada, pangarap ko yan eh. Sana Tara! bakay naman. Mahirap din sa Canada ngayon mahirap makapasok yan. Yun lang, oo. Medyo mahirap dito kasi kung pag-uusapan natin yung tawag dito, yung cost of living, Mhm. working dito sa abroad, let's say for example, specifically na lang Canada pag-usapan natin, huwag tayo lumayo. Maraming taga Pinas ang nagbabalak pumunta dito kasi madali daw makakuha ng PR status. Okay. Madaming gustong ma-experience yung ibang bansa, maka-experience ng snow, uncorrupted government, ganyan. Mhm. Pero in reality, pagpunta mo dito, or actually kahit sa abroad or country, mahirap, sobrang hirap. As in, ang hirap sa simula Yun. talaga. Sobrang hirap. Mahirap. Pero pagka ikaw Pops, immigrant ka na dyan, di ba? Immigrant kami dito. Immigrant. Nag-start kami, kailan ba ako nagpunta dito? December 2022. Okay. Matagal na rin pala. Magti 3 years na kami dito. Tapos ano bang ginawa mo Pops? Paano ka ba, tips Pops sa gusto mga nanonood sa atin, mga audience natin, paano pumunta sa Canada? Huwag na kayong pumunta. Hindi, joke lang. Joke lang. Kung gusto niyo pumunta dito, una-una, kailangan niyo syempre pera. Kailangan niyo ng pera. Hindi pwede dito yung puro lakas lang ng loob. Hindi pwede dito yun. Hindi pwede dito yung puro positive mindset kasi toxic positivity hindi na pwede yun. Yun. Napanood ko yung pelikula ni 'di ba ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo. Anong pelikula nakalimutan ko. Canada. Hello Love Goodbye. Goodbye. 'Di ba ang lakas ng loob ni Alden Richards pumunta sa Canada pero wala pa rin siya di Black. Tama sinabi mo pa eh. Di pwede dito yung puro lakas ng loob. Tiwala sa sarili. Hindi. Kailangan may pera ka. Kailangan kaya mong magsunog ng pera. Let's say, kami na nagpunta kami dito kasi may mga pathway na tinatawag yan. Yung ginawa namin pathway dati, which is parang pahirapan na rin. Ngayon, student pathway yung ginawa namin nung misis ko dati. Kasi sobrang in demand ng mga student dito dati. And yun nga, medyo sabi nga ni Marshall Gray, sanay tayo sa adaptability, masasanay din tayo sa disiplina at panahon. Tama yan, Marshall, tama, di ba? And then also, ni Gracie, reality din, somehow yung Hello Love Again. Yon. Tama yun, si Gracie. Hi Grace, good morning.
Ay, Paps, Ah, continue. totoo. Hindi, totoo yung sinabi nilang dalawa na to na nag-comment na reality yun sa Canada and kailangan mo rin sanay yung mga Pinoy mag-adapt. Kaso, in reality, kailangan mo ng pera para makasurvive ka dito. Kung hindi ka, kasi sobrang pahirapan. To be honest lang to sobrang Mhm. pahirapan maghanap ng trabaho dito. Ayun, Dati talaga. lalo na sa area namin, dati naisip ko, di IT ako eh. Mabilis maghanap Mhm. ng trabaho kahit saan kasi in demand yung trabaho natin. Pero, hindi ko naisip na ang dami din pala na naghahanap ng trabaho na kagaya ko dito. So, Okay. kung papipiliin ako kung saan mas madali maghanap ng trabaho, sa IT muna, Mhm. sasabihin ko sa Pilipinas. Kasi, until now, kahit hindi ako nag-a-apply sa Pinas, may mga kumukontak sa akin. Pero, Oo, dito sa Canada, nag-a-apply ako, walang kumukontak sa akin. So, yun. Yun yung yun difference talaga. niya. Oo. Pero ngayon, Paps, okay ka naman. Maganda sweldo mo naman diyan. Ah, ngayon naman, Ah, ngayon, ah, masasabi ko, okay na kami, stable na, yun. okay na yung sahod. Definitely, mas malaki yung sahod dito. Though, malaki naman yung mataas yung cost of living, pero depende na lang sa'yo kung paano mo iba-budget. Yun. Kaya, kailangan sa mga nagbabalak papuntang Canada, dapat lakas ng loob, At marunong pera. lumustay ng pera, at saka, yun, importante sa lahat, dasal kay Lord Dasal. para, Kailangan mo magdasal oh, kay Lord. Oh. ayun. And then, Ano? Paps, sige. Sige, Ano, kape, Paps? ano yun? Ano pa, Paps? Hindi, Ano pa bang, hindi, sabihin ko rin sana, kailangan dito, pagdating mo dito, sanay ka rin makapagkaibigan. yun, Kasi pakikisama. kailangan mo ng connection. Kailangan ng connection. Yun. Yun. Balik tayo dun sa ating topic na traffic. Yun, Mm. sa traffic, Pops, sa Canada, ano nakita mo? Bakit hindi traffic ang Canada? Tingin ko ang nakakatuwa dito, actually, mga Pinoy, madami ditong Pinoy. Madaming Pinoy Okay? dito. Ang nakakatuwa dito, kapag nasa ibang bansa ang mga Pinoy, sumusunod sa lahat ng rules. So, sa traffic dito, wala kang makikita na may sumisingit, Walang pag kamote. stop, walang kamote. Okay. Pag stoplight, walang mga nagbibiting the red light, walang naghahabol, Mhm. lahat umi-stop. Tapos, ano dito, maluwag dito, 4 lanes. 4 lanes Ah. dito. Maluwag, as in maluwag. Kahit madami sasakyan, maluwag. Sobrang luwag ng kalsada dito. At saka walang corruption dyan, di ba? Pag nahuli ka, huli ka talaga. Paano ba? May Oo, mga may mga pulis meron. ba dyan? Marami dito. Ah, Nasampulan na ako dati. nahuli ka. Anong Nahuli ako. violation mo? 2 beses na ako nahuli dito. Yung una, kasi pagbagsak namin dito sa Canada, hindi ko alam yung rules pa. So, nagmaneho Mhm. na ako. Tapos, hindi ko alam, busted pala yung tail light ko. Hindi siya gumagana. Kasi sa Pinas, pandarin ko lang, okay na, diretso na ako. Dito pala, kailangan, every time na aalis ka ng bahay mo, kailangan, Mhm. magkaroon ka ng 360 inspection ng sasakyan mo. So, nagka-violation ako doon. Parang nakamultahan ako ng $250. So, mga 10,000 pesos. Yun. Yung pangalawa, nakita ko daw, hindi pa napapatunayan to nakita lang ako na nagse-cellphone daw habang nagda-drive. Talaga? Paano nakita yon? Anong bang basihan nila? Anong basis nila? Ano dito, yung mga pulis dito, merong mga cop car talaga yung police car na white and black, ganyan. Tapos, meron Okay. ditong parang mga undercover police. Meaning, Ah. ano sila, parang nakiblend sila sa civilian, nagda-drive sila ng normal sakyan. Tapos, magugulat ka na lang, may magwawangwang na sa likod mo, sabi sa'yo, plate number, please stop, pulled over. Gaganon yun. Okay. Kaya pala, no? Yun, sabi ni Mm. Marshall Gray, blockbuster po yan dito sa Pinas. Ay, sobra. Sobra, ganda. Maganda yung pelikula. Daming nakarelate. Uh, Sobrang daming Marami na nakarelate kanina. yan. Ako, napanood ko yun, napaiyak ako. Hirap ng buhay ni Alden Richard doon eh. Ayan. Paps, Hirap. balikan natin. Balikan natin yung sinabi mo. Alin doon? Yung police. Yung police, yun. So, dito, hindi ka pwedeng maglagay. Kasi may one time, nung inahuli ako, ganun. Ah, binaba ko yung salamin ko. Tapos, bababa sana akong sasakyan. Kaso, bawal. Bawal pala dito yun. Kasi yung pagbaba mo ng sasakyan is parang sign siya ng aggression.
So, posible na mahuli ka. Kaya tapos nakipag-usap ako sa pulis, sabi ko baka pwede naman ako nating pag-usapan yan, ganyan. Sabi, no sir, no. Sa Pinas kasi gumagana yun eh. Pwede gumagana yun eh. Kumbaga may padulas ka lang. Padulas ka lang. 500. Pwede na yan. Pero sa ibang bansa, pwede ka ikulong dyan. Yan nga ako. Extortion yan eh, di ba? Pag, sohol yan eh. Yun, Paps, sa akin kasi dito sa Pilipinas, hindi talaga mawawala ang corruption. Parte na siguro ng buhay siguro ng Pilipinas yan eh. Kasi ako, Paps, simula nung bata pa ako, nahuli yung tatay ko. Until now, ako rin. Nahuli rin ako. Ganun din, may corruption din. Pero sa traffic talaga, ang sabi ng nila, ang best solution is lagyan ng skyway. Kasi si Mr. Ramon, RSA, nag-suggest na pwede naman siya lagyan ng skyway yan. Pero di ko alam paano yung implement yung traffic. At saka, isa sa mga natin, solution is gamitin natin yung mga ibang mass transportation, like yung sa Pasig River, di ba? Mayroong boat doon. Papuntang, pwedeng gamitin yan by riverside. Kasi noon, if you remember, kung nasa Manila ka pa noon, marami, sa riverside doon sa Pasig River, merong ferry doon eh. 35 pesos from Guadalupe to Divisoria. Sagwada. Sagwada. Merong ganun eh. Parang kailangan nating gamitin din yon. At then, tama si Miss Gracie, ayusin ang public transport. Yun yung kailangan talaga natin. Yung MRT, yung LRT, ang kanati. Kasi good thing din ngayon, may mga app din like Grab, Move It, Angkas, Joyride. Marami ring most of transportation, pero yung mga kababayan natin na hindi maka-afford nun, kailangan talaga na more mass transportation like our jeep. Yung jeep natin, kailangan na i-upgrade kasi yung jeep natin means sobrang luma na rin, and then we need also, pero hindi mo rin masisisi yung ibang mga TODA, yung mga grupo kasi mahal naman talaga eh pag aircon na jeep, mga umaabot siguro roughly, correct me if I'm wrong, mga 3 million or 4 million yan. Mahal. Mahal yon. Tapos hulug-hulugan mo yan pag operator ka ng jeep. Kaya medyo masyadong ganon nga. Ang sabi nga nila is kailangan talaga yung transportation natin. Tama, public transportation dapat ayusin talaga. And then, one more thing is traffic is congested na eh. Kasi daming sakyan eh. Daming sasakyan, and people from province na malapit sa Metro Manila, dito rin na nag-work, and then yun. Kaya maraming tao rin sa Metro Manila during daytime. Nighttime, umuwi na may mga tao. From people from Cavite, Laguna, maraming ganun. Dapat siguro dapat siguro yung mga business din is mag-move out from Manila to other, nearby provinces para alam mo na, ma-decongestin yung Manila talaga eh. Yun nga, sana by the near future matapos. At saka yung meron pang yung subway natin sa Pilipinas, ginagawa na ngayon. Tuloy ba yun? Tuloy ba yan? May tuloy yung iba hindi tuloy. Pero sana matapos kasi iba, ni-repair na nila, and then by the near future, matawag nun, maayos natin yung public transportation sa baka yung mga next generation. Kung hindi natin abutan, sana. Next generation, anak mo, yun, maabutan ng anak mo. Kasi anak mo, di ba, Canadian citizens na yan eh, di ba? Baka pag-uwi namin yan. Canadian citizens yan. Kaya, yan ang aking dasal. Na sana maayos. Sana maayos. And then, yun nga kasi sa ibang bansa, like India, Lagos, Nigeria, grabe doon. Nakita ko yun sa YouTube at saka sa TikTok. Grabe. Banggaan nga sila doon. Kaya nagpapasalamat ako kung may mas worse sa Pilipinas, may mas worse pa. Mayroon. Kaya grateful na rin ako ngayon dito sa atin. Ayan, Paps, kausapan din natin yung kasi Paps, ikaw, nag-abroad ka na, di ba? Ilang years na ang abroad mo, almost 3 years na. Paps, tanong ko, ano yung true cost of working abroad? Ano yung dapat mong isakripisyo working abroad? May namimiss ka ba sa Pilipinas? Ano yung mga unang taon mo, first year on abroad? Kasi alam ko, hindi ka sanay mag-abroad eh. Kumbaga, first time dahil sa... probinsyano talaga ako eh. Oo. Ano yung mga unang
mga una mong naranasan, Pops, before? Ang hirap dito, papi. Kasi, kunwari dumating kami dito December. Tapos, winter. Taglamig. Winter. Wala lang winter sa Pinas. Oo, di ka sanay. Di ako sanay. Pero, So, pagdating namin dito, napakalamig talaga. Tapos, sa basement pa kami nakatira. Alam mo naman, kapag basement ka, mas malamig doon kumpara sa mga nasa upper room. Oo, tama. Yun yung isang challenge ko talaga na gusto ko nang umuwi na. Sabi ko, napakalamig. Ayoko dito. Tapos, yung isa pa is, yun nga, noong unang buwan namin, syempre, wala kami sasakyan. Na-try namin talaga maglakad. Winter yun. Kasama, yung anak namin, parang, ilan ba? 2 years old pa lang yata siya. No? Yeah, 2 years old. Kumbaga, lamig-lamig ka. Di ka Magtutu. Naglalakad kami, pero bit-bit namin. Tapos makikita mo talaga, violet yung ano niya. Sabi ko, yung iba nga, nag-ice, ang tawag doon, ice froze, yung nagpo-frozen yung mga kamay nila, ang tawag doon? Ano nga ba yung tawag yun? Puti ka, Bite frost, parang gano'n, di ba? Frostbite. Yun yung isa sa mahirap dito. Tsaka syempre, actually yung pagkain, hindi na eh. Kasi sobrang daming pagkain ng Pinoy dito. Salamat sa correction, frostbite. Frostbite yun, si Gracie. Ayun, si JB Esteban watching, hi JB. JB Esteban watching. Mayaman to si JB. May-ari ng travel agency to si JB. What's up, JB? Yun. Ayun, Paps, tuloy mo story mo. Ayun, so yun yung siguro isa sa mga kailangan mo i-sacrifice. Tsaka syempre, malalayo ka talaga sa pamilya mo kapag nagpunta ka ng abroad. As in, especially kung malapit ka sa mga, let's say, kamag-anak mo, pinsan mo, yun yung isang mahirap din. And, yun, kung meron ka mga property sa Pinas, kailangan mo ibenta, lalo kung wala ka naman talagang plano na bumalik or gusto mo magbakabakasyon na lang, kailangan mo ng pondo dito, ganun. Tama. Yun yung mga feeling ko. Tapos, yun yung mga feeling ko na pero once naman nag-settle in ka na dito sa abroad, nakakuha ka na magandang trabaho, all goods na. Yun. Pero tapos dalawa kayo nagtatrabaho, di ba? Asawa mo nagtatrabaho din? O ikaw lang? Ako nagtatrabaho din siya. Kaya yun, medyo maganda yung stream ng income dito. Especially if dalawa kayo nagtatrabaho nung asawa mo or may katulong ka nagtatrabaho. Maganda talaga yung stream ng income. And napapansin ko dito, yung mga kababayan nating Pilipinas sa abroad, ang ginagawa nila is, yun nga, madalas vlogging. Oy, teka, haba nito, papi. Basahin mo muna yung comment. Sabi ni Marshall, yung topic kanina, 10 years ako nag-serve sa local government. And ang role ko is traffic enforcer. Isa sa pinakamahirap yung mahuli ng motorista. Karamihan hindi talaga alam ang ginagawa nila sa kalsada due to some na dumaan lang sa fixer. Tama yan. Para sa lisensya nila. Kaya yung NCAP sana mas papalawigin pa para as much as possible protection din ng mga traffic enforcer at sa motorist pa rin. NCAP is not a perfect at may butas pa pero it can be refined pieces by pieces. Tama si Marshall Gray. Dapat NCAP. Tapos tama siya on point kasi yung mga iba nakakuha ng mga lisensya, fixer lang eh. Kaya maraming kamote. Maraming kamote. Totoo yan. Maraming kamote. Maraming mga hindi lang sa 2 wheels. Marami din kamote sa 4 wheels. Sa mga... Marami. Maigla. Kaya pag pinanood mo yung mga, di ba sa Visor, shoutout sa Visor, pinanood mo yung Visor na Facebook page, ang daming mga nadisgrasya araw-araw. Yung nangyari nga sa, ewan ko na naparinig mo yung balita sa NAIA, yung dumiretso yung kotse. Medyo kanyan, di ba? May batang namatay, maraming aksidente. And also dun sa NLEX, sa EasyTex, nung May 1. Grabe yung sa NLEX na yun. Grabe. Kaya saan ba? NLEX pa? EasyTex yata. EasyTex. Papunta sila ng Zambales, Subic, di ba? Grabe, nakakaiyak yun kasi buong pamilya namatay and then babas yung bus driver nakatulog. Kaya mahirap talaga, kailangan talaga higpit ng lisensya kasi sa ibang bansa, di ba sa Canada, di ka naman pwedeng kumuha ng lisensya kapag... mahirap dito. Mahirap kasi ang proseso dito, kung baguhang driver ka, kailangan mong dumaan ng
mag-entrance exam ka, or not entrance exam, pero driver's exam. Tapos, kung baguhan ka, meron ka pang 3 level na pagdadaanan. Una, L. L nga, L yung una, parang yung L, basta novice driver. Tapos, after 1 year, i-assess ka nila kung wala kang violation, anything, blah, blah, blah. Mapopromote ka to letter N. Etong L pala, hindi ka pwede mag-drive kapag wala kang kasama na class 5. Okay. Hindi ka pwede Tapos, mag-drive. Kapag na-promote ka, sige. okay. Ilang years ka bago pwede mag-drive na? After 1 year, i-assess ka nila. Tapos, wag mo na ako i-quote doon kasi hindi ko gano'ng kabisado. Pero ang alam ko, after 1 year, i-assess ka nila. Pag wala kang violation, magro-road test ka ulit. Magro-road test ka, mapopromote ka to letter L. Parang yun na yung next level ng N. Tapos, ang difference naman niya, pag letter N ka, so, teka, nalilito ako. L muna yung una, sunod, N pala. N yung mapopromote ka. Pag N ka, pwede ka na mag-drive mag-isa, pero hindi ka pwede nang may pasahero. Higpit Tapos, pagka next level, after nun, hindi ko alam kung 1 year or after 2 years, kailangan mo ulit mag-road test. Diyan ka na mapopromote as class 5. Okay. Yan ngayon is yan yung bahala ka sa buhay mo. Pwede ka na magsakay, ganyan. Kaya dito talaga mahirap. Actually, nung nag-exam ako dito, bumagsak ako na isang beses. Kasi hindi ako familiar dun sa mga rules. Dun na bumagsak. Pero, following, nakapasa naman. Pero yun nga, mahirap. Totohanan dito, di gaya sa atin. Walang fixer dyan, no? Walang pwedeng bigayan. I wish, pero walang fixer dito. Ayun, yun. Sabi ni Gracie, pero may license ka na before, pwede mong i-challenge para class 5 yung N, pwede ka magsakay as long as family members. Ngayon, yun. Tama. Tama si Miss. Taga-Canada siguro to si Miss Gracie. Feeling ko din. Daming alam feeling ko. Daming alam Pero yun, ang sobrang higpit, diba? Sa Pilipinas kasi, Paps, dito, mag-i-exam ka, diba? Yung iba kasi 5 pixel, bibigay si answer, diba? Padulas ka, ganon. Parang ang hirap din kasi, yung pag nakapasa ka, pag hindi mo alam yung, dapat ka may seminar Kahit may seminar nga, yung iba dito, wala pa din. Matigas talaga ulo Kaya, sa LTO, sa Land Transportation Office, kailangan natin higpitan. At saka, yun, meron ngayon, okay na siya ngayon kasi pag nag-apply ka ng driver's license, alam ko correct me if I'm wrong, pupunta ka na mag-driving school ka pa, and then SP, student permit, and then driving school, and then after yata matuto ka, may magna-non-pro ka pa, and then yun, makakuha ka lisensya. Dati kasi noon, rekta. 90s kasi, basta may pera ka, driver ka na May kapitbahay nga kami, di marunong magbike lang, may lisensya sobrang dami noon. Kaya nagulat rin ako doon. Pero sana magbago yung license natin. Pops, balikan natin yung mental health sa LDR at saka sa abroad, di ba? Yun yung tatanungin ko sa'yo pala, Papi. Let's say, gusto mo mag-abroad, di ba? Ano ba tingin mo na magiging challenges mo, let's say, especially sa mental health mo? Or kung meron kang karelasyon sa Pinas, paano mo i-handle yung long distance relationship na yun? Yun nga ang problema ka sa akin, Pops. Kasi clingy ako Kaya, love survivor clingy ako, love survivor nga. Pero, sabi nila, almost 90% daw, based in the studies, ang LDR hindi nagsusurvive. Pero may mga nagsusurvive Pero, kasi in our days yun, modern day of technology, sorry, pwede ka na tawag nito, video call, video chat, FaceTime, gano'n, di ba? Marami ng Before, sabi ng mga tito ko, sulat talaga at saka telegrama Ngayon, kasi as the help of our technology, hindi mo nami-miss Pero ang problema kasi, iba pa rin yung yung touch iba ang kasama mo Kasi dito sa Pilipinas naman, sa Canada ka, yung shota mo nasa Manila, magtataka ka magdududa ka, baka mag-overthink ka, ano ba to? Baka may bago na yata yung shota ko, may pinagpalit na ba ako? Hindi mo maalis yan kasi parte ng kanya natin yan Parte ng
tao yan eh. Kumbaga, hindi mo Oo. rin maalis. Pero kung may tiwala ka sa girlfriend mo or sa boyfriend mo, hindi naman talaga. Pero there are times na sabi ng Meron mga talaga. na iba talaga. Tsaka yung time zone, gigising ka na madaling araw. Mahirap. Baliktad kasi Mahirap. talaga. Baliktad, Baliktad. Tsaka kailangan mong sakripisyo talaga eh. Sacrifice talaga mo yung pagmamahal mo eh. Kailangan mong magbigay effort kapag nasa LDR relationship ka. Yung mental health mo, nakakapagod din yan, kakaisip kasi ano nangyari dun sa boyfriend mo, kumain na ba siya, may kasama na Totoo. ba siyang iba. Mahirap Totoo. yun, mahirap yun. And as the LDR, kasi ngayon, naalala ko noon, di ba pagka nag-OT ako, Alam ko yan. babe, paalam, OT ako, paalam Alam ko ako, di yung ba? galawan. Okay. Iinom ka lang pala, di ba? May meeting kami. Ngayon, hindi ka na pwedeng mag-OT. Sabihin sa'yo ng misis mo or girlfriend, OT ka, video call mo nga. Siyempre, video call. Hindi na. Hindi ka lang makalusot eh. Kaya isa sa mga, as the technology, nakakatulong talaga. Pero, hindi eh. Maraming LDR talaga. Kasi, the human person needs hugs, affection, lahat. Kailangan mo ng feelings eh. Kasi iba pa rin yung na-holding hands mo pag uwi mo sa bahay. Totoo. May nayayakap ka, may nahali ka. Iba pa rin. Kaya sa akin, for me hindi ako pang LDR eh. Kumbaga, sa sobrang clingy ko, sa sobrang paghahanap ko, I don't know, sa'yo, Pops. Ako, nasubukan ko yung LDR. Yun pa nga, yung ex ko, Cebu pa nga na-assign nun eh. Layo Ay, actually, malapit pa yun. Kung kumpara mo na abroad ka. Oo. Cebu nga lang yan. Parang ako, nagtataka naman, baka may boyfriend na to. Parang, pero, hindi, nakakamiss talaga. Iba talaga yung human. Tsaka papi, kumari especially ngayon na nandun tayo sa age ng technology. Okay. Tapos nasa ibang bansa ka, tapos mag-isa ka lang, tapos ang mababasa mo sa Facebook is puro ganito, or sa Instagram, Twitter, TikTok, puro kaabitan, ganyan-ganyan. Siyempre, magkakaroon ka rin ngayon ng mentality na, paano pag ginagawa niya to? Paano pag ganyan? Tama, correct. Hindi mo maiiwasan eh. Lalo ngayon na sa panahon na parang, common term na ngayon yung depression eh. Oo, sobrang dami. Sobrang naging common term na siya ngayon na nag-isa, malungkot ako, may depression ako. Noong una, hindi ako naniniwala doon, pero lately, naniniwala na rin ako kasi parang talaga pala siya, condition talaga siya na kailangan mong i-treat kasi pag naging severe siya, who knows kung ano mangyayari sa'yo. Yes. Ang kagandahan lang pala dito, ayun, share ko lang din dito sa ibang bansa, specifically sa Canada. Covered ng government yung mga mental health issues na ganyan. Meron silang mga sangay ng gobyerno dito or mga sector na pwede mong tawagan kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng mapagsasabihan. Yan yung mga maganda. Tama yan. Especially yung mga taong nasa abroad, di ba? Siyempre, namimiss sila. Nag-homesick sila, di ba? Totoo. Sobrang kanya kasi tulad mo, na-homesick ka. Di ka sanay sa pagkain sa Canada eh. Ano ba to? Hotdog. Sa Pilipinas, toyo ulam mo eh. Di masarap yung hotdog dito. Oo, di ba? Sardinas, ulam mo sardinas, namimiss mo sardinas, namimiss mo yung Bulacan, di ba? Mahirap din talaga eh. Kaya sa atin, mga Pilipino, believe din ako sa mga OFW natin sa buong mundo, mga Pilipino is hindi nila, namimiss sila mental health, pero nilalabanan nila para sa pamilya nila, para magtrabaho. Pamilya kasi nila. Pero ito real talk lang din sorry, nakat kita. Real talk to sa mga OFW natin kasi ako consider ako OFW din ako eh. Pero may mga, actually hindi, marami dito, hindi ko alam pag nabash ako or whatever, pero marami dito na let's say, uso talaga yung kabitan talaga, as in sobra. Tama, sobra. Ako din, fan ko rin yan, marami akong narinig usapan mga kabitan. Kasi, kayo na rin dyan eh. Di ba? Pareho kayo Pilipino. Nagkakalabitan na kayo. Sobrang uso-uso dito yun. Kaya madami naghihiwalay. Alam mo yun? Dahil sa ganun. Tukso rin niya. Temptation din kasi yan eh. Correct. Yun din yung mahirap dyan eh. Kasi pagka, di ba, Pilipino kayo pareho. Ikaw, single ka. Single ako. Tayo na lang. Totoo yun. Ganun, di ba? Ay, wala eh. Ganun talaga. Tukso talaga. Kailangan mo labanan yung tukso talaga dyan. Kailangan mo kailangan mo magdasal talaga. Yung mental health mo, yung mental health mo. Kapit mo, kailangan.
Kasi yung iba naman, believe ako sa ibang Pilipino, may asawa at anak dito sa Pilipinas. May anak din dito. Pwede, di ba? Pwede. Yung iba din, nagpo-focus talaga sa trabaho. Trabaho nila kasi yung anak, kailangan ng tuition. Yung bahay, pinapagawa pa. Yung mga utang na binabayaran. Ang daming ganon. Pero yung iba, believe ako. Kasi napanood ko yung movie ni Aga Mulak, yung Dubai. Ay, yung kay Claudine, tsaka Claudine, Angelica. Angelica ba yan? No, Claudine, John Lloyd, at saka si Aga Mulak. John Lloyd. Napanood ko yan. Dubai, di ba? Si Aga nun, trabaho siya, logistics company. Ngayon, yung mga Pilipino doon. Tagal na nun, ha? Nagtatrabaho sila, di ba? Grabe yun. Sobrang workaholic. Kasi yung Hello, Love, Goodbye ni Alden at saka ni Catherine Bernardo. Napanood mo, di ba? Yung mga Pilipino sa Hong Kong, nagtatrabaho. Lahat ng sakripisyo, sinasa kanina parang baliwala yung pagod basta maipadala sa pamilya. Yan ang tunay na pagmamahal. Tayo mga Pilipino kasi, family first oriented tayo. Totoo yan. Kaya kailangan natin. Pero, yun nga, tama sinabi mo, hindi mo maiiwasan yung tukso talaga sa ibang bansa. Alam mo, sa sobrang pagka-family first natin, naghahanap din tayo ng family dito. Oo, naghahanap ka ng family. Kasi hindi mo rin maiiwasan kasi tao lang tayo May mga taong, siyempre, pangangailangan mo, kailangan mo. Totoo. Kumbaga, lalo malamig. Malamig dyan sa Canada, di ba? Kailangan mo kayakap dyan, di ba? Especially kung ako OFW sa Canada, single ako, maghahanap ako ng kayakap dyan. Kasi malamig At saka kanyan, di ba? Ako na lang yayakap sa'yo. Paps. Pero kidding aside, talaga, mahirap mag-abroad, mahirap yung sitwasyon. Mental health, financial issues, at saka adjustment din. Totoo. Adjustment din. Tsaka ito, let's say, may mga nababasa ako na comment. Let's say, umalis ka ng Pinas, isa trabaho mo, pumunta ka dito sa abroad, 4 ang trabaho mo. Yes, madami nagsasabi na hindi totoo yun, pero totoo yun. Yun ang reality dito. Yun, tama. Totoo yun. Tama yan kasi naman talaga, di ba? Kailangan mong hinahabol yung kita. Extra income, di ba? Kasi alam ko sa abroad, per oras binabayaran sa'yo Oo, totoo. Pero oras. Di gaya sa atin na arawan. Arawan, doon kasi, marami ring, si Marshall Gray nag-comment, madami akong nakita at even mga relatives din, nagkahiwalay ang pamilya na improve ang financial, ang economy, but for a price of broken family, di natin nilalahat naman, pero nakakalungkot lang isipin. Tama si Marshall Gray. Totoo yan. Kasi yung iba, na OFW, nawawalan na rin ng time sa family nila sa, let's say, sa Pinas. Okay. Pero, kasi kaya sila nawawalan ng time, it's either sobrang busy sila sa pagtatrabaho dito, like yun nga, 4 yung trabaho nila, or, gaya nung nabanggit mo, Joe, na meron silang ibang kinakalabit. It's either of the two lang naman Either of the two. Yun, kaya, mahirap din, di ba? Sa Pilipinas, di ba, may namimiss ka mga bagay ba? Gen Z. Tayo, mga tito generation na tayo. Kumbaga, millennials tayo, di ba? Millennial. Gen Z, di ba? Ngayon, Pops, di ba sa Pilipinas, nung early 90s, 90s babies ako Nung pinanganak ako, during 80s, 85, and then, yung 90s kasi yung masaya yung mga Eraserheads, yung mga Tumbang Preso, Tagu-Taguan, pwede ka maglaro, di pa uso yung mga tablet noon at saka mga games pa noon. Kumbaga, lalabas ka tapos liligo ka sa ulan. Tulad ngayon sa Pilipinas, tag-ulan na, June na tag-ulan na sa Pilipinas, naliligo ka ng ulan, gano'n, kumakain ka sa tuyo. Kumbaga, walang arte-arte noon panahon Kumbaga ngayon, yung mga bata ngayon, I don't like that. Ganyan yung alam ko, I don't like that. I don't like tapos tablet. Kumbaga, wala yung technology, yung mga bata noon. Ngayon, mostly technology, tablet na, wala na ang physical activity in our generation, di ba? Noon talaga, masaya kasi paglaro ka sa mga ibang bata, tagu-taguan, then maglalaro kayo pogs at saka mga tansan. Pogs, nabuto ko yun. Tsaka dati kasi mabibuild mo talaga yung social skills ng bata. Yes. Kasi nga, lumalabas tayo. Ngayon kasi,
Ang laging hawak ng mga bata is tablet, ganyan. Kaya kita mo, tumaas yung rate ng autism ngayon. Nabasa ko yan. Ito guys, totoo to. Nabasa ko yan. Tumaas yung rate ng autism ngayon Mhm. dahil walang interaction yung mga bata and lagi silang nakaharap sa kanilang phone, sa tablet, then puro nood lang, ganyan. So Yes. yung early development stage nila talaga is hindi talaga nade-develop fully dahil puro yun lang eh. Wala silang Oo. napagbabasihan kundi yung tablet lang. Oo, tama. So ang maipapayo ko doon, it's up to the parents talaga kung paano nila, alam mo yun, susubaybayan yung mga anak nila na mapalaki talaga ng maayos and ma-introduce yung values ng, let's say, yung mga 90s or yung gaya natin, yung pinanganak natin na before tablet. Actually, sabi nga nila, yung generation natin yung pinakaswerte. Yes. Kasi inabutan natin yung 80s na hindi pa umuusbong yung technology. Mhm. Oo, tapos inabutan natin yung pausbong pa lang yung technology. Tapos inabutan din natin ngayon yung andiyan na, nagma-mature na yung technology. So Yes, kaya tama 'yan. kaya maganda talaga. Yun Ang ano nun, lang naabutan ko nun yung evolution, eh, dati 'di ba yung, from telegrama, naging pager, Oo, naging, inabutan ko yun, oo. cellphone, tapos kumbaga tayo yung generation na naabutan natin, kumbaga Lahat. lahat naabutan natin yung pag-usbong o pag-evolve ng technology. Kaya ako nagpapasalamat ako kasi noon kasi at saka yung panahon ng 90s kasi yung mga bata noon nung lumaki matitibay, eh. Kumbaga talaga, ito yung generation na kumbaga hindi mo mapapatumba. Kumbaga sanay sa hirap ng buhay. Kumbaga meron tayong Hindi tayo snowflake, hindi tayo snowflake, yan. Oo, yeah, tama. Anong tawag dun, snowflakes, 'di ba? snowflake, oo, Ng hindi tayo snowflake. mga cool, mga dope, Cool. gano'n. Oo. Dati nga ano, naalala ko pa nung sa school, naalala ko pa dati, 'pag wala kang assignment, papaluin ka, Oo. babalinghoy ka ng libro. Putik ngayon 'pag ginawa mo sa estudyante 'yun, Oo. masisisante ka. Tama, oh. Ayun nga, naalala ko dati yung, sa history namin, yung Hmm, teacher namin, grabe yun. Blackboard, di ako nakinig, natulog ako. Ano, yung eraser, binili mo sa'yo? Ah, nalibag sa ulo ko, kasi tulog ako that time, eh. Grabe, mahigpit. Tapos noon 'pag di ka nakabasa papaluin ka. Ngayon kasi child abuse na, eh, konting disiplina oo, lang. Kaya tayo noon mas mas okey sa akin yung panahon kasi mas to batak, to me mas disiplinado ka, eh. Kumbaga alam mo yung discipline culture nun kasi sa sobrang higpit at saka discipline na binibigay ng mga teachers mo sa school, akala ko noon masyadong mahigpit pero when I grow totoo 'yun, when I ako din, grow matured, grow older, ito pala. Kaya pala mahigpit siya kasi paglaki mo, kailangan mo yung disiplina talaga sa sarili mo. Kaya oo, gusto ko rin ituro sa magiging anak ko, sa anak mo, maging disiplina talaga. Yun yung oo, kailangan natin ituro. isako mo. Oo. Di wag naman Okey, isako. okey naman, okey. Kan lang, paluin mo, pero wag naman sobrang, Oo, 'yung ah, tama lang, tama lang. Kasi di ba, mm. dati nga, may mga pinalo, Bantay Bata 163, naalala Ay, ko yun, eh, yung mga naalala ko 'yun, may keychain pa ako nun, yung Bantay Bata 163, oo, naalala 163, ko di 'yun. ba? Oo, Pagka maraming naabuso noon na tumatawag sa Bantay mm, Bata 163 but, totoo. sa ngayon, kasi konting palo lang, iyak agad, sumbong agad. Kaya kailangan natin disiplina for, and then kailangan din ng mga bata ng physical activities para hindi sila maging lampa, parang gano'n. Parang, Totoo. um, as we all yung technology kasi minsan may advantage, may disadvantage din akong nakikita sa technology. But Lahat, oo. nakakalung nakakalungkot din kasi minsan yung technology, like AI, nagiging tamad yung tao kasi ita-type mo lang yung halimbawa, noon kasi naalala ko yung thesis namin, hirap nun Hirap nun. sulat. Mahirap yun. Yung mga essay, for example, Hirap nun. create create ang essay about Dr. Jose Rizal. Noon magre-research ka, punta ka library, 'di ba? Ngayon, punta ka sa ChatGPT or ChatGPT na. Gemini. Meron na, eh. Kumbaga nakaka-kan Yun tayo, na. eh, relate. Tapos ito magbasa tayo ng comment, Ay, Marshall sige. Gray. Kaya nga sa mga anak ko, kinakausap ko sila, kinukuwento ko yung era natin sa 80s at 90s Tama. and early 2000 kung paano paano tayo nabuhay at walang masyadong gadget. Tsaka
mas madalas dito sa bahay kahit modern times na tayo, paminsan-minsan pinapatikim ko sila ng buhay natin noon through social skills and activities. Tama si Marshall Tama. Gray. Tama yan. O, dapat hindi mawala yan. Kasi kapag hindi natin in-instill sa kanila yung ganyang values, who knows kung ano mangyayari sa kanila paglaki Tama. nila. Correct. Kaya mang ituro natin sila, isama natin sa church, kumbaga maging mabuti silang tao, hindi sila maging pasaway. Kumbaga, 'di ba, sabi nga sa Bulacan, hindi sila magbibigay ng punyal sa dibdib mo. 'Di ba? Meron ganun, 'di ba? Oo, 'di ba? Punyal 'yan eh, 'di ba? May term ang mga Bulakenyo yan eh. Baka ikaw magbigay ng punyal sa punyal pala is Ang lalim nun, lalim nun. O, 'di ba? O, 'di ba, sabi nga ng matatanda noon, I go in Bulacan before. May mga kamag-anak kami noon sa Malolos. Sabi ng mga matatanda noon, baka yung ikaw ang magbibigay punyal sa dibdib ko. Punyal pala is a small sword na itutusok mo dito sa dibdib. Ang lalim nun, putek. Oo, ganun yun. Naalala ko yun noon. Punyal is, 'di ba? Naalala mo yun, 'di ba? Oo, punyal sa dibdib ko, lalim nun. Lalim diba? nun. Kaya kailangan, sige, Hindi, ako, sasabihin ko lang sana, ang nagustuhan ko lang sa mga Gen Z ngayon is mabilis silang mag-adapt sa technology. Kasi may mga nakakasama ako sa trabaho na let's say mga 20 years younger sa akin. Ang gagaling. Ang gagaling mag-code, ang gagaling. Oo. Galing. Sobra yung magaling talaga adaptability sila nila. Kasi ngayon kasi yung mga coding kasi, yung mga meron na rin mga AI na mag-generate ng code para sa'yo. Like for me, ChatGPT kasi in our age, kasi ako, STI ako nag-aral eh. Sa amin, hard coder ka talaga. Hard code kami noon. Tapos naalala ko kasi sa mga hindi IT, C++, Pascal, dati noon. Talagang kinocode mo talaga yan. Tapos yung DOS-based pa noon eh. Kaya mahirap noon kasi pag nag-error ka, ano bang error ko hahanapin mo talaga eh. Kumbaga debugging talaga. Ngayon kasi, sobrang easy ang technology ngayon. Kaya mahirap talaga ngayon. Kaya nga, mas ngayon, kahit ako, ginagamit ko yung ChatGPT sa araw-araw na work ko. Araw-araw, ginagamit ko yun. Ang difference lang is, kailangan, alam mo yung basic. Kailangan may foundation ka. Kasi pag ginamit mo yung AI, nang hindi mo naiintindihan yung pinapagawa mo sa kanya, wala, sabog yung ginagawa mo. Dapat specify mo rin yung anong gusto mong ipagawa sa kanya. Dapat. May pro at saka consequence din eh. Yung pro, nagiging madali gawin. Ang consequence din, nagiging tamad ka. Tsaka yung utak mo. Nakakatanga minsan. Yung utak mo, hindi na gagamit eh. Kumbaga, hindi na nahahasa eh. Kaya minsan talagang malungkot yung technology kasi it makes people lazy, pero it makes more faster din sa ating technology. Kaya mahirap. Pero yan talagang technology. Kailangan i-adapt mo. Yung mga Gen Z ngayon, natutuwa rin ako kasi marami silang alam. Yung mga music, bumabalik na. Mga old school, di ba? Yung mga 1950s, yung mga nakikita sa TikTok, yun ang kadalasan ng kanila. Gulat ka ako. Paano na nalalaman yung mga kanta pa na yun? Kasi sabi ko, sumisikat ulit yung mga kanta dati. Basta, dami nakikita ko, ginagawa nila ngayon. You can hide the flower. May ganun. 1950s pa yun eh. Kumbaga, bumabalik ngayon. Kumbaga trend, history repeated itself, kumbaga. Cycle talaga siya. Cycle talaga. Yun, at dyan po nagtatapos ang ating pilot episode ng ating podcast. Ayan, Jojo Observer, si Tito Riam. Tito Riam, baka may gusto kang batiin dyan sa Canada at yung mga subscriber, followers. Binabati ko lang yung mga tropa natin yan sa Canada. Sana supportahan nyo itong podcast namin ni Jojo the Love Survivor. At kung meron kayong mga comments o suggestion, sabihin nyo sa amin. Pwede natin gawing next topic yun. Or kung makijoin sa podcast, welcome kayo. Yan. See you by next week, mga guys, para maka natin to. And then, salamat sa mga nanood kay Marshall Gray, kay Gracie, kay JB Esteban, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa suporta. Ito ang pilot episode and
we are thankful na next week, sana samahan nyo kami at saka sana magkita-kita tayo soon. At saka, Paps, papasalamat ako sa iyo at sa ating mga giliw na manunood dyan sa Canada, dito na sa Dami nanonood dito. Pilipinas, and then sobrang aga nga, it's 8:55 in the Philippines, pero yun, next time, tagalan natin para more people will end. Hanggang sa muli, this is Joel of Survivor. Tito Reyang. Yun. Sa pagtatapos ng Tito Senpai, the podcast show. See you around. Bye, guys. Bye.